mainit na balita ngayong tanghali. Policewoman na naaresto kasama ang kanyang Abu Sayyaf boyfriend sa Bohol, dadalhin na sa Camp Crame. 30 miyembro ng Mauti Group patay at 2 sundalo ang nasugatan sa air at ground offensive ng militar sa Lanao del Sur. Reklamo laban kay Pangulong Duterte kaugnay ng issue sa vigilante killings. Inihain na sa International Criminal Court. Malacanang sinabing black propaganda ito laban kay Pangulong Duterte. Seguridad para sa 2017 ASEAN Summit ngayong linggo. Inilatag na ng organizing committee, common law wife ng Pangulo na si Hanilet Avancenia, tatayong host ng First Ladies ng dadalawang heads of state. Presyo ng mga produktong petrolyo may rollback ngayong araw. At 157 pesos na dagdag sa arawang sahod at 500 pisong subsidiya hiniling ng labor group sa pamahalaan. Magandang tanghali. Nakatakdang dalhin ngayong araw sa Camp Crame ang policewoman at kanyang Abu Sayyaf boyfriend na naaresto sa Bohol. Para sa detalye ng ulat na yan, nakakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Grace Casin na nasa Camp Crame. Yes, Grace. Babalikan po natin ang balitang yan ni Grace Casin. Samantala, bago nadakip kasama ang kanyang boyfriend na Abu Sayyaf, mahigit 1 linggong hindi nag-report sa trabaho si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. May report si Janice Inhente. Pebrero 28 ngayong taon nang madistino sa PNP Crime Laboratory Office 11 si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. Si Nobleza ang Police Davao na kasintahan ng isang Abu Sayyaf member. Naging assistant head ni Nobleza si Police Superintendent Jorby Manuel na officer in charge sa PNP Regional Crime Laboratory Office 11. Ayon kay Police Superintendent Manuel, pansamantalang naitalagang OIC si Nobleza dahil nakalib siya mula April 7 hanggang 19. Subalit sa kanyang pagtatanong sa kanyang mga tauhan sa RCLO 11, mahigit 1 linggo na umano mula nang huli nilang makita si Nobleza bago ito maaresto sa Bohol noong Sabado. Yung last na nakita siya dito is April 12. Naglaro pa nga sila ng badminton. Pagkatapos dati nila siya nakita, nagulat na lang si Dr. Inova, na isang medical legal natin ito, Chief Inspector Inova, na tumawag na, Doc, ikaw muna yung OIC at magdiretso na ako sa Crame sa 19 kasi mag-undergo ako ng schooling ng Human Resource Management Officers Course. Dagdag pa ni Police Superintendent Manuel, may nakarating na impormasyon sa kanya na nakapag-report na si Nobleza sa Camp Crame, kaya nagulat na lamang siya nang malamang nasa Bohol si Nobleza. Noong Sunday, may tumawag sa akin, galing ng Crame na, saan ba yung assistant mo? Ay sabi ko, sir, nandoon sa Camp Crame, nag-undergo ng schooling. Bakit nandoon sa Bohol? Since wala ako na sa kanyang control. Kasi effective 19 to May 17, ang may control sa kanya yung PNP Training Service sa Camp Crame na. Sa ngayon ay wala pang pinipiling kapalit sa posisyon ni Nobleza. Ayon kay Crime Laboratory Office 11 OIC Manuel, naghihintay pa sila ng direktiba mula sa National Headquarters sa Camp Crame. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ugnay pa rin ang kaso ni Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. Balikan natin ang ulat ni Grace Casin mula sa Camp Crame. Grace? Flor, ayaw pang kumpirmahin. Si Rinard Dumon na miyembro ng Abu Sayyaf. Base sa nakuha nating impormasyon, alas 9 umaga kanina nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 suspect.
Nakatakdang i-present ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa media sina Nobleza at Dungon oras na dumating na ito dito sa Camp Crame. Kagabi sa bisa ng search warrant, nagsagawa o ni-raid ng PNP CIDG sa Bukidnon ang bahay ni Nobleza sa Malay-Balay, Bukidnon. Dito na-recover ng mga pulis ang mga baril at ang mga gamit sa paggawa ng bomba at ilang mga dokumentong ginagamit sa terrorism activities sa nasabing lugar. Una nang sinabi ni PNP Chief na nais nilang dito na lang i-detain sina Nobleza at Dungon dahil may tuturing silang mga high-risk inmate. Una na rin Okay, nagkakaroon ng problema ng technical si Grace Casin. Balikan po natin yan maya-maya lamang. Umabot na sa 30 miyembro ng Mauti Group ang napatay habang 2 sundalo naman ang nasugatan sa patuloy na operasyon ng AFP laban sa Mauti Group na sinusuportahan ng ISIS. May report si Dante Amento. Tinawag ng Malacanang na black propaganda para sirain ang imahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong inahain ni Edgar Matubato sa International Criminal Court o ICC. May report si Rosalie Cos. Hindi magtatagumpay ang kampo ni Edgar Matubato sa anumang plano nito ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella. Ito ay matapos na maghain ng reklamo sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Si Attorney Jude Sabio, ang abogado ng self-confessed hitman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kahina-hinalaan niya ang pagkakasumite ng reklamo kasabay ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong linggo. Dagdag pa nito, gaya ng nakasaad sa panuntunan, ang ICC ang huling paraan ng sinuman matapos na gawin ang lahat ng legal remedies sa Pilipinas. Taliwas ito sa ginagawa ng kampo ni Matubato at anya dumaan na sa investigasyon ng Senado ang paratang nito laban sa Pangulo kaya hindi masasabing walang kakayahan o pagnanasa ang pamahalaan na imbestigahan ang mga reklamo laban kay Pangulong Duterte. Wala namang dapat ipangamba ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte sa reklamong inihain sa ICC. Apparently, the intention is to block propaganda the president, hoping that media worldwide would catch on it and paint again the president as a murderer, when in truth and in fact he's not. He's only doing his constitutional duty to protect and preserve this country. Hindi rin anya uusad ang reklamo sa ICC at wala ring katunayang may pag-atake sa isang partikular na klase ng mga tao upang ikonsiderang may crime against humanity na nangyayari sa Pilipinas. Baseless. And not only that, I don't think the criminal court will have jurisdiction over it. Because if the crime charge is crime against humanity, I do not think that the war against the drugs as well as the criminals behind it would fall under crime against humanity. In the first place, it is not state-sponsored. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mabalita, tumestigo si Ben Hurduy laban kay dating Cagayan de Oro Congressman Constantino Haraula kaugnay sa kinakarap nitong graft case sa Sandigan Bayan. Kinasuhan si Haraula ng malversation, graft at direct bribery dahil sa pagkamal umuno ng 50.5 billion pesos mula sa mga peking NGOs ni Janet Lim Napoles. Sinabi naman ni Haraula na pineke ang kanyang lagda sa mga endorsement letters ni Napoles. Nagdaos ng silent protest ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos sa harap ng Supreme Court sa Baguio City. Mula sa Baguio City, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Lakay idinaan nga sa silent protest ng mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos ang kanilang panawagan na umpisahan na ng Korte Suprema ang proseso ng recount sa nakaraang vice presidential elections. Nasa 300 mga taga-suporta ni Marcos ang nagtipon sa harap ng Supreme Court kaninang umaga. Nagmula pa sila sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Panawagan nila bilisan ng Korte Suprema ang pagdesisyon sa election protest ni Marcos sa pagkapanalo ni Vice President Lenin Robredo.
Supreme Court ang tumatayong Presidential Electoral Tribunal na nagpapasya sa mga protesta sa presidential at vice presidential elections. Ilang beses na ring hiniling ng mga abogado ni Marcos na magtakda na ang Korte Suprema ng preliminary conference sa kanyang protesta. Nitong nakaraang linggo lamang, nagbayad na si Marcos ng 36 million pesos na deposito upang madala sa PAT ang mga kinokontestang balota. Lakay huling summer session ng Korte Suprema dito sa Baguio City ngayong taon at karaniwan ang naglalabas sila ng desisyon sa mga kaso pagkatapos nito. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nag-uulat mula sa Baguio City. Handa na ang ASEAN Security Committee sa ipatutupad na seguridad habang idinaraos sa bansa ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. May report si Joyce Balancio. 24 oras tututukan ng ASEAN Security Committee ang seguridad sa Metro Manila para sa pagdaraos na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa ngayong linggo. Ayon kay Department of Interior and Local Government Acting Secretary Catalino Coy na siyang pinuno ng ASEAN Security Committee, nasa 100 CCTV cameras ang inilagay sa Metro Manila para sa mahigpit na monitoring. Dito sa Multi-Agency Coordinating Center na tinututukan ng 21 ahensya ng pamahalaan, madaling makikita kung may build-up ng traffic sa mga kalsada malapit sa CCP complex, kung merong mang rally o anumang may kinalaman sa security threat. All in all, more or less nasa 40,000 tayo. Pero ano na yan, kasama na dyan yung nagpe-perform ng normal peace and order function sa mga different stations and district dito sa National Capital Region, as well as our reserve forces. Para maibsan rin ang traffic sa ilang kalsada, maghihigpit rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga illegal parking spaces. Ayon rin kay Kuy, hindi naman magpapatupad ng signal jammers sa paligid ng CCP. Nagpaalala naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na pagbabawalan mula Miyerkules hanggang Linggo ang pagpapalipad ng drone sa 40 nautical miles mula sa PICC. Aabot ito sa Lipa, Batangas hanggang Bulacan. Sa ngayon, wala pa umanong natatanggap na security threat pero tinitiyak na ASEAN Security Committee ang mahigpit na seguridad lalo na't inaasahang darating sa bansa si Indonesian President Joko Widodo at Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kaya nga kami nila General Albay Alti dito, paranoid kami. We are tasked to be paranoid to think of possible threats coming in. So, and we have contingencies for all of those situations. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City. At samantala, pinahayag ng ASEAN Security Committee na sisikapin nilang hindi maapektuhan ang mga motorista sa pagdaraos ng ASEAN Summit. Nauna nang idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang pasok sa Metro Manila para bigyan daan ang 3 araw na ASEAN Summit. Tayo ang CCP Complex at mga karating na kalsada ay isasara sa mga motorista tulad ng Diokno, Alondoni, Bukani, Soto, Villarama at dulo ng Buendia. Bukas sa mga motorista ang Rojas Boulevard. Pansamantala naman isasara ang mga kalsada habang dumadaan ang mga delegado patungo ng CCP Complex. Stop and go lang tayo. Yung sa may Pasay area natin tsaka Makati Avenue, bandang sa lugar na yun, dapat iwasan natin yun. Dahil medyo yun ang madalas na madaan, yung isa sa ceremonial route natin yon. However, hindi siya isasara. Samantala, ang common law wife naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia ang tatayong host sa mga asawa ng mga head of state na dadalo sa ASEAN Summit. Nakitong report ni Rosalie Cos. Si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang pumili sa kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia para mag-estima sa mga kabiyak ng heads of state at government na pupunta sa Pilipinas para sa 30th ASEAN Summit. Ayon kay ASEAN 2017 National Organizing Committee Director General for Operations Ambassador Marciano Painor, 6 na spouses ng heads of states ang kumpirmadong makakarating sa event. There will be a spouses program. I understand that they will be shown the Metropolitan Museum and will be hosted to a lunch by Madam Hanilet. Yeah, she's the official hostess.
makakatuwang ni Hanilet ang ilang ahensya ng pamahalaan sa pagsasaludar sa high-profile visitors. Ito ang ikalawang pagkakataon na mag-e-estima ang may bahay ng Pangulo ng kabiyak ng bumibisitang leader ng ibang bansa. Noong bumisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Shinzo Abe noong Enero, si Hanilet ang nag-escort sa esposa nitong si Aki Abe sa memorials at Japanese cemetery sa Davao City. Kumpirmado ng darating sa Biyernes ang lahat ng head of states at governments para sa 30th ASEAN Summit. Maliban kay Myanmar President Tin Kiau, nakakatawani ng kanilang state councilor. Myanmar's head of state is not coming, but they have designated Aung San Suu Kyi as the head of delegation. So all the other heads of government are coming. Tiwala naman si Ambassador Paynor na magiging matagumpay ang hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit na ang punong abala ay si Pangulong Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Umaasa ang Department of Tourism na malaki ang may tutulong sa tourism industry ng pagdaraos sa bansa ng ASEAN Summit. Nagbabalik si Joyce Balancho. Kahit pa may mga banta ng terorismo sa bansa, kasunod na nahuli umanong mga miyembro ng grupong ISIS kamakailan at ang patuloy na manhunt operation ng militar sa grupong Abu Sayyaf sa Bohol, kumpiyansa pa rin ang Department of Tourism o DOT na mananatiling malakas pa rin ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Despite the so-called negative reports on terrorism, people are still coming over. I think there is a general feeling that they want to come to the Philippines and we're happy about that. At the curious na rin, di ba? Ang mga turista about the Philippines at huwag sila mag-alala. They will be secured when they're here in this country. Ayon kay DOT Assistant Secretary Frederick Alegre, malaki ang may tutulong ng pagdaraos ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa para mas makilala pa ang ating tourist attractions. Sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, may higit 1,000 delegado ang inaasahang darating at natakda na anya ng DOT ang mga pwedeng pasyalan ng mga ito. Nag-request na rin po sa amin, sa DOT, na habang nandito sila, kung pwede na rin silang umikot sa mga tourism sites sa Pilipinas. So, isipin nyo na naman ang mileage noon sa atin. Samantala, para palakasin ang turismo, tinatrabaho na rin ng DOT na dagdagan ang flight connections ng Pilipinas, partikular sa Southern China at iba pang kalapit na bansa. Chinese tourists naman, lumalabas ngayon na they only stay for 5 days to 7 days kasi kailangan bumalik magtrabaho. Pero iba na rin ang profile nila, malalakas gumastos. Layunin ng DOT na sa taong 2022 ay makapagtala ang bansa ng 3.9 trillion pesos na revenue mula sa turismo. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sa ibang balita, ipinahayag ng grupo ng mga travel agencies na bahagya lamang ang naging epekto sa industriya ng turismo ng terror threat sa Cebu at Bohol. May report si Aiko Miguel. Minimal o kakaunti lamang ang mga turistang nagkansela ng kanilang biyahe sa Central Visayas. Ito ay sa kabila ng sunod-sunod na travel advisories ng bansang Japan, China at Korea sa kanilang mga mamamayan na mapanganib bumiyahe sa Central Visayas dahil sa banta ng terorismo. Sa tala ng travel agency na Nemoto Travel and Tours, nasa 10 pa lang na mga turista ang nagpa-cancel ng travel bookings ngayong buwan. Karamihan anya sa mga nag-avail ng travel packages ay itutuloy pa rin ang kanilang bakasyon sa kabila ng travel advisories. So for future bookings meron pero very minimal nga. So now we are processing the request of the Japanese school to Cebu. That they are 30 persons that going to Cebu on November, and we have other bookings that hindi naman nag-cancel sila. Ayon pa kay Erlinda Tan na may-ari ng Nemoto Travel and Tours at presidente ng National Association of Independent Travel Agencies o NAITAS, tinatayang 3,000 mga turista mula Japan ang nagpapabook papuntang Cebu at Bohol buwan-buwan. Ganito rin ang naging pahayag ng Department of Tourism. If you talk about cancellations and then you talk about those who decided to push through with their trips, it's very clear that there are a lot more
tourists who decided to push through. Sabi ko nga, bababa talaga yung tourist arrival for a while. But after that, it goes up. Kasi I've been in travel business for 20 years. Samantala, magsasagawa ng ocular inspection sa Cebu ang 65 travel agencies na miyembro ng NITAS sa April 28 hanggang April 30. Ito ay upang maipakita sa mga turista na ligtas bumiyahe patungong Cebu at Bohol. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naniniwala ang ilang political at maritime law experts na dapat nang magsagawa ng hakbang ang pamahalaan para maprotektahan ang interes ng Pilipinas sa Benham Rise. May report si Nel Mariboho. Posibleng pinag-aaralan na ng China ang makukuhang resources sa mahigit 20 milyong ektarya ng Benham Rise. Ayon sa Direktor ng University of the Philippines Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea na si Attorney J. Batumbacal, ito ang nakikita niyang dahilan kaya naglayag ang Chinese survey ships sa Pacific Ocean area nitong mga nakaraang buwan. Pero it did a lot of seabed sampling apparently during this voyage because the information I found, they came home with 127 samples of the seabed. Bagamat wala pa anyang matibay na ebidensya o resulta ang ginagawang pag-aaral ng China sa seabed ng Benham, naniniwala si Attorney Batumbacal na may malaking potensyal sa exotic metals at minerals ang lugar. Mayaman din ito sa iba't ibang uri ng isda batay sa naging pag-aaral ng ilang marine scientists sa kakaibang forma ng mga coral na matatagpuan dito. Posibleng maging refuge ng mga isda natin from the shallow area. Kaugnay nito, naniniwala ang political analyst na si Richard Heydarian na dapat gumawa ng hakbang ang pamahalaan upang proteksyonan ang interes at karapatan ng Pilipinas sa Benham Rise. Anya, dapat maging halimbawa na sa Administrasyon Duterte ang ginawang pagtatayo ng China ng mga pasilidad sa ilang disputed area sa West Philippine Sea. Whether it's the airstrip in Pag-asa or the fact that in Scarborough, for instance, we did not even establish a lighthouse. So I think now what's happening in Benham Rise is another reminder that we have to also have significant presence there. Sinabi rin ni Heydarian na maganda ang mensahe sa international community ng ginawang pagdalaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at ilang opisyal ng militar sa Pag-asa Island noong nakaraang linggo. If you look at the policy of the Duterte administration, it is sometimes quite defensible, including the fact that on one hand he's trying to revive economic relations with China, but on the other hand he's sending his defense secretary and showing to the world that what is ours is ours. Umaasa naman ang political at maritime law experts na matatalakay sa ASEAN Summit ngayong linggo ang usapin sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, gayon din ang pagbuo ng matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa mga claimants sa disputed territories. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Labor groups humihingi ng 157 pesos na dagdag sa arawang sahod at 500 pesos naman ang subsidiya mula sa pamahalaan. At mga pabahay sa Pandi, Bulacan na inukupa ng kadamay, ininspeksyon ng ilang mambabatas. Ininspeksyon ngayong araw ng mga kongresista at senador ang mga housing units ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan na inukupahan ng kadamay. Para sa detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Jerry Galicia mula sa Bulacan. Jerry. Yes, Flo, nagsasagawa ng ocular inspection ngayong araw ang National Housing Authority at ilang kongresista at senador sa 6 na housing projects na inukupa ng grupong kadamay sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Senador JVR, ito layo ng ocular inspection na makita ang sitwasyon at mga problema ang kinakaharap ng kadamay group at sa bayan ng Pandi. Isa sa mga natalakay na problema ang nakikita ni na Congressman Gary Alejano ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng umukupa ng pabahay, gaya na eskwelahan, hospital, palengke at maayos na access road upang makapasok ang mamumuhunan sa Pandi, Bulacan. Igigit naman ni Senator JV Ejercito sa mga kadamay na hindi libre ang pag-uukupa ng kadamay gaya ng ginagawang paghuhulog ng mga miyembro ng AFP, PNP at BJMP. Ayon sa NHA, bumagsak ng kalahating porsyento ang kanilang koleksyon sa kanilang miyembro mula ng okupahin na kadamay ang mga settlement area
para sa mga pulis at sundalo. Humingi naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng pandi sa mga senador at kongresista sa kanilang kinakaharap na problema. At yan ang ating update mula dito sa Pandi, Bulacan. Balik sa iyo, Flor. Jerry Galicia nagulat mula sa Bulacan. Humihingi ng dagdag sa arawang kita ang mga obrero at subsidiya mula sa pamahalaan. At sa pamagitan yan, mag-uulat sa telepono ang ating correspondent na si Ray Pelayo mula sa Quezon City. Ray! George, sa susunod na linggo na ay hahain ng labor group ang hiling na dagdag na 157 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, ito'y dahil sa lumalalang kahirapan sa bansa at pagbaba ng halaga ng arawang kita. Tumataas na rin nila ang presyo ng mga bilihin kaya't napapanahon na taasan ang kanilang sahod. Sa ngayon nila ay nasa 261.30 pesos na lamang ang talagang halaga ng 491 pesos na minimum wage. Kulang na nila ito kung ikukumpara sa 393 pesos na kailangan para makaraos sa isang araw ang isang pamilya. Nagsumiti na rin ng proposal ang grupo sa Pangulong Rodrigo Duterte para sa Labor Empowerment and Assistance Program o LEAP para ito sa hiling na 500 pisong subsidiya kada buwan mula sa pamahalaan na ipandadagdag sa pambili ng pagkain. Noong nakaraang taon ay humaling ng dagdag na 154 pesos sa arawang kita ang grupo, subalit 10 pesos lamang ang ibinigay ng wage board. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, pag-aaralan pa nila ang hiling ng labor groups at hihintayin ang magiging desisyon ng wage board. Flor? Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City. Natanggap na ng mga empleyado ang kanilang separation pay ngayong araw makalipas ang 22 taong labor case laban sa Rubber World Philippines. At mag-uulat sa pamamagitan ng telepono ang ating correspondent na si Aiko Miguel mula sa Maynila. Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Mahigit 400 manggagawa nga ang nakatanggap na ngayong araw ng kanilang separation pay mula sa Rubber World Philippines Incorporated. Mahigit 28 milyong pisong ibinigay ng liquidator ng Rubber World para sa 718 manggagawa ng naturang kumpanya. Ito ay matapos ang 22 taong labor case, nagkasundo na ang Rubber World at samahan ng mga manggagawa nito. 1994 pa, Flor, nang biglang nagsara ang kumpanya dahil sa pagkalugi na nagresulta ng termination ng mga manggagawa nito. Nagsampa ng reklamo ang presidente ng Union na si Sonia Esperanza laban sa Rubber World dahil sa umano'y di makatarungang labor practice, illegal shutdown at hindi pagbabayad ng sahod at separation pay. Sa pag-usad naman ng kaso batay sa Supreme Court ruling, ang Securities and Exchange Commission ang may mandatong mag-utos magbayad sa liquidator ng Rubber World. 28,090,648 and 47 centavos ang ibinayad ng Rubber World Philippines Incorporated para sa partial payment ng mga manggagawa ng naturang kumpanya. Sa mga susunod naman na buwan, aasahan pang matatanggap ang karagdagang bayad ng mga manggagawa para sa mga hindi nila natanggap na sahod at benepisyo sa matagal na panahon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. 30 sentimos ang binawas sa presyo ng bawat litro ng diesel ng Shell, Petron, Sea Oil at Flying V. 20 sentimos naman ang rollback sa bawat litro ng gasolina at 40 sentimos naman sa kerosene. Kaparehong bawas presyo rin ang isinagawa ng Jetty, Uni Oil, PTT, Phoenix at Eastern Petroleum sa bawat litro ng diesel at gasolina. Ito ang unang beses na nagkaroon ng oil price rollback ngayong buwan. Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na baguhin ng konti ang regulasyon sa pag-phase out sa mga luma na mga pampasaherong bus. Kaugnay ito ng magkakasunod na aksidente sa bus na ikinasawi ng maraming pasahero. May report si Joanna.
ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makipagpulong sa Department of Transportation upang rebisahin ang kautosang inilabas noong 2013 na ipinagbabawal ang pagbiyahe ng mga pampasaherong bus edad 15 taon pataas. Nais ng LTFRB na mas higpitan pa ang implementasyon ng naturang department order. Paigtingin pa namin yung existing department order, no? Na yung nagtatalaga na yung 15-year-old age of the bus will not be reckoned from yung date of importation but rather from the date of manufacture. And now, sasabihin namin, kaklaruhin namin doon to show proof of such date of manufacture. Apela ng LTFRB sa mga bus operator, importante na ikonsidera palagi ang kaligtasan ng mga pasahero at hindi ang pansariling kita lamang. Before nila i-deploy yung mga buses nila, to make their buses roadworthy, always, there should be no compromise to this undertaking, to this procedure. Ibig sabihin, hindi lang nila tingnan yung profit margin nila, baka nagtitipid na pag wala silang safety officer, sige, pagdating ng driver, ipapalabas na yung bus, pwede nang bumiyahe. Please, do not do that. Pabor naman sa panukalang ito ang ilang operator, partikular na ang mga bumibili ng bagong unit ng bus. Mamanipulate sila ng year model. Unfair yun. So those operators na talagang bumibili ng brand new buses, costing them 6 million per unit. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilabas na ng Supreme Court ang plano ng bagong disenyo ng tanggapan nito na itatayo sa Bonifacio Global City. Batay sa nanalong disenyo, gagamit ng renewable energy ang Supreme Court Complex. May report si Roderick Mendoza. Tipid sa enerhiya at matatag sa kalamidad. Moderno ngunit sumasalamin sa tradisyonal na institusyon ng Korte Suprema. Ganito ang nanalong konsepto ng itatayong bagong Supreme Court Complex sa Bonifacio Global City. Gawa ito ng architectural firm na Manyosa & Company na siya ring nagdisenyo ng Coconut Palace, LRT at Quezon Memorial Circle. Idedesenyo ang bagong gusali upang gumamit ng renewable energy mula sa solar panels at biomass. We were pushing this to be the first net zero building in the country. You're actually producing more energy than you're actually using. The first thing was to design a very energy conscious building which could adapt to our local climate, which is basically hot, humid climate. And from there, how you can actually achieve net zero. Ang mga maestrado mismo ang pumili sa nanalong konsepto ng bagong ESIG complex. We were particular about how much energy we would consume. So the design promises to be able to allow us to, in the long run, recover what we would otherwise be spending monthly. Bukod sa magiging iconic ang bagong gusali, inaasahan ding sa pamamagitan nito ay maiaangat ang antas ng arkitektura sa bansa. It was a very tricky balance because the Supreme Court is a very traditional institution, but we also wanted to push a little an avant-garde design. Matapos maisapinal ang konsepto ng gusali, magkakaroon muna ng bidding para sa disenyo bago simulan ang pagtatayo nito. 3.2 billion pesos ang pundong nakalaan dito at target matapos sa 2019. Tumanggap ng $80,000 na premyo ang kumpanyang nakapagbigay ng nanalong konsepto. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Nagsagawa ang Embahada ng Pilipinas sa Vietnam ng consular mission para sa mga overseas Filipino workers nitong weekend sa Ho Chi Minh City. Nakitong report ni RJ Timoteo. Laking galak ni Andrea Miranda at nakahinga ng malalim si Dixon Daga dahil mapapalitan na ang kanilang pasaporte nang hindi na maglalakbay ng 30 oras sa bus o karagdagang gasto sa eroplano para iproseso sa Hanoi ang kanilang dokumento. Laking tipid kasi pupunta na lang kami dito sa extension or consulate. Mas mabilis siya kung pupunta ka ng Hanoi, magko-consume ka ng 1 day or 2 days dito. Saturday pa, so kumbaga walang pasok. Ilan lamang sila sa mahigit 200 Pilipino dito na nag-avail ng serbisyong hatid ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas na bumisita dito sa Ho Chi Minh City.
Ayon kay Maria Cynthia Pelayo, First Secretary ng Embahada, hindi lamang pagre-renew ng passport ang kanilang inialok na serbisyo sa mga Pilipino dito. Yung problems nila, most of them are on labor contracts. Yes. And then there's also one concern that needs to be addressed, yung pagpapadala po ng pera. Yes, ma'am. Because mahirap daw po yung maglabas ng foreign currency from this country to other countries. So, inaayos din po natin yan. Nakiisa rin ang UNTV News Team sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kapwa Pilipino. I am so overwhelmed because ang dami ho naming applicants for the past 2 days. And without your help, talagang mahihirapan kami. Yung the mere fact na you provided chairs for the clients, tapos yung snacks, and then sinasamahan yun na magpa-Xerox. I mean, little things. Sinimulan noong Sabado at natapos kahapon ng consular mission sa Vientiane District, inaasahan sa 3 at 4 ng Hunyo muling isasagawa ang event na ito. Ayon sa datos ng pamahalaan ng Vietnam, halos 4,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Ho Chi Minh City. Malaking bagay para sa embahada ang makakuha ng suporta sa ating mga kababayan upang lalo pang mapagbuti ang kanilang serbisyo. Maganda ring pagkakataon ito upang magkita-kita at magkatulong-tulong ang mga Pilipino sa dakong ito ng Vietnam. RJ Timoteo, UNTV News and Rescue, Ho Chi Minh City, Vietnam. Arestado sa entrapment operation ng Philippine National Police o PNP ang isang pulis na nangikil sa isang babae noong linggo ng gabi sa Marikina City. May report si Grace Casin. Dahil sa 5,000 piso, nahaharap ngayon sa kasong robbery extortion si SPO1 Gumercido Digma. Matapos magsumbong sa PNP Counterintelligence Task Force o CITF si Jenny, hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay CITF Chief Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, ang suspect na si Digma ay investigador sa San Mateo Police Station. Nakita umano nito ang maselang video ni Jenny sa cellphone ng kanyang kasintahan na nakakulong sa kanilang estasyon. Kinakalikot ata nung suspect natin yung cellphone at nakitang merong video na medyo something sensitive. So ang ginawa niya, kinontak niya itong babae na involved in exchange of some money para isauli sa kanya yung sensitive video. Base sa palitan ng text ng biktima at suspect, unang nakiusap si Jenny kay Digma na makuha ang nasabing video sa cellphone ng boyfriend para hindi na kumalat. Dito nakakita ng pagkakataon ng suspect na ibenta ang nasabing cellphone video. Sabi niya kung kaya ko daw ba ng 5,000 kapalit mong video ko. Bakit niya transfer yung video sa phone niya? Eh nasa phone ng boyfriend ko. Gamit yung para sa ebidensya. Bakit transfer niya sa phone niya? Okay. So ma'am, parang... Ibig sabihin, may interest siya at o pwedeng kumalat talaga yun. Dito na nagsumbong si Jenny sa mga pulis dahilan para maaresto ang suspect sa ikinasang entrapment operation nitong linggo April 23 sa isang restaurant sa JP Rizal, Marikina City. Sakaling nais ipagbigay alam sa CITF ang maling gawain ng ilang tiwaling pulis, maaaring tumawag o mag-text sa kanilang hotline number. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Papaugto, Frima. Salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Tutulad din Cooperative Authority Davao Region ay ilako daing tax exemption privilege. Daring kooperatiba, ining balita ng Marisol Montaño. Tumong sa House Bill 4774 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill nga makatigom ang pagamhanan ug dugang na pondo alang sa infrastruktura, edukasyon o programang panglawas. Apan ilalom sa plano, pagawagtangon na ang tax exemption privilege sa mga kooperatiba. Apan dakong supak ni ini ang Cooperative Development Authority o CDA. That is detrimental in terms of operations, no? Kay dako man nga makuha sa ila. Actually ang effect murag nag-double taxation na siya. Sa karon, adunay 26,600 ka mga kooperatiba ang rehistrado sa ahensya o gibana-bana nga moabot sa 14 milyones ang miyembro niini sa tibuok nasod.
Sumala sa ahensya, dako nga bahin sa mga taxpayer sa nasod ang nagikan sa ilahang grupo. Sumala sa CDA, kung mamahimong balaod ang maong sugyot, labaw nga apektado ang micro-cooperatives sa nasod. Medyo dako kay epekto dito sa mga gagmay. No, katong ingon natong micro-cooperatives because they constitute the bigger chunk in the register of cooperatives, more than 80%. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Niyuli king tensyon ng gewarang pamitipon deng Ortelano king Tarlac. Bangga na kaning anibersaryo na ning pamagluwal na ning desisyon ng Korte Suprema king kasong ating kebaluan king Hacienda Luisita. Ining report ng Brian Lacanlale. Daan-daang militante mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nagtipon sa Tarlac kahapon. Ito ay bilang paggunita sa ika-5 anibersaryo ng paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pamamahagi sa lupa ng Hacienda Luisita. Nagsagawa sila ng isang maiksing programa sa Balete Covered Court bago pumunta sa RCVC at LLC o Luisita Land Corporation. Giniba nila ang pader ng kompad na sumisimboliko umano sa pagbawi nila ng lupa sa hacienda, ngunit nauwi ito sa tensyon. Hindi kabilang ang RCBC at LLC sa iniutos ng korte na ipamahagi sa magsasaka sa land conversion ruling nito noong 1996 pabor sa Hacienda Luisita. Sa inilabas namang kautusan ng Department of Agrarian Reform, nirevoke nito ang land conversion sa higit na 384 hektaryang lupain dahil sa kawalan ng development sa loob ng 20 taon. Kung ang mayaman ay nagkakamkam ng lupa, okay lang. Pero kung mahirap ang nagkakamkam ng kinamkam ng mayayaman, sasabihin masama. Masama ba yun, mga kasama? Ang ginawa po natin ngayon ay isang patunay. Hindi kayang matakot, determinado ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang karapatan sa lupa. Noong linggo pa sinimulan ng mga militante ang kanilang programa sa pamamagitan ng bungkalan upang bawiin ang lupaing matagal na umanong ipinagkait sa mga magsasaka. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Bayong siglaking lub dareng Antiqueño ing pamagbisita ng Pangulong Rodrigo Duterte king Karelang probinsya. Ang poing pamagsagawa na ning palarong pambansa king Karelang lugar. Ining balita ng Vincent Arboleda. Sobra ang kalipay sa mga Antiqueño sa pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbukas ng palarong pambansa 2017 diri sa Banwa sa San Jose de Buenavista sa Antique sang Domingo. Suno ka Antique Governor Rodora Cadiao, madugay na nga tinion sang may nagbisita nga presidente sang pungsod sa ila probinsya. Amo nga dako gid ang kalipay sa mga ini sang makita nila ang presidente. Suno sa iyagin pabaskog ang kabubuton sa mga katawhan nga wala sila ginapabayan sang gobyerno. Cannot quantify the economic benefits, but psychologically, this has done a lot of confidence building to Antiqueños who felt like they have never been, hindi sila napansin ng national government for how many years. Nagpasalamat man si Governor Cadiao sa chance nga ginhatag sa ila probinsya nga mangin host sa isa kadako nga aktibidades. Inay ka sa 60 ka tuig nga palarong pambansa. Apang sa mga nagliligad nga tuig, halos nagalibot lang sa 12 ka mga probinsya ang pag-host sini. Amo nga isa ka dungog suno sa iya para sa Antique nga maipakita nga masarangan man sa mga gagmay nga probinsya nga magdungan sa iban pa nga mga dagko kag mas progresibo nga mga lugar sa pungsod. And this is what we call change that President Duterte has been pushing for. Empowerment of the small cities and small provinces where development can be pushed through the countryside through sports. Ginhambal man sang gobernador nga nagtaas man ang kita sa mga negosyo sa San Jose Antique bangod sa pag-abot sa mga delegado sa palarong pambansa. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Antique. Diyan kay katamong balita iba't imiyayaliwan ng lugar king kay katamong bansa. May balik kay Ken Lakay. Salamat Frima Salonga Gloria. Susunod,
National Capital Region nangunguna na sa medal standings ng 2017 palarong pambansa sa Antique. Isang pulis patay sa multimillion hit and assault ng isang gang sa headquarters ng isang private security company sa Paraguay. Mahigit 400 puno ng mahogany at naga itinanim ng UNTV at Members Church of God International sa isang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Nasa Camp Crame na sina Superintendent Maria Nobleza at umano'y boyfriend nito na si Rainer Dongon na miyembro ng Abu Sayyaf. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang dalawa kaninang alas 9 ng umaga mula sa Bohol kung saan sila naaresto. Ngayong araw, posibleng iharap sa media ni PNP Chief Bato de la Rosa, sina Nobleza at Dongon. Samantala, inihayag rin ng PNP na nagsagawa na ito ng raid sa bahay ni Superintendent Nobleza sa Malaybalay, Bukidnon kagabi. Na-recover dito ang ilang baril, mga gamit sa paggawa ng bomba at ilang mga dokumento. Una nang sinabi ni Chief PNP Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame na dapat ikulong ang dalawa na itinuturing na high-risk prisoner. Ipinagutos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na sampahan ng kaso ang dalawa. Nangunguna na ang National Capital Region o NCR sa may pinakamaraming medalyang gintong napanalunan. 2 araw, makalipas na buksan ang 2017 palarong pambansa sa Antique. Narito ang ulat ni Lane Moreno. 19 na gintong medalya, 13 silver medals at 6 na bronze na ang hinakot ng National Capital Region sa palarong pambansa 2017 sa San Jose, Antique. Bati sa partial and unofficial result kagabi ng Department of Education, ang 2016 overall champion NCR pa rin ang nangunguna sa 18 rehiyon na kalahok sa kompetisyon. Sinusundan naman ito ng Negros Island Region na mayroon ng 4 na gold, 1 silver at 2 bronze medals, habang pangatlo naman ang Region 7 o Central Visayas na nakakuha ng 3 golds, 1 silver at 3 bronze medals. Itinanghal na kauna-una ang gold medalist sa palaro ang 13 taong gulang na si Kiana Marie Alagaban mula sa Negros Island para sa Rhythmic Gymnastics Elementary Division. Nang namigidya, as in namigidya daw first time. Thank you gid sa tanan yung nagbulig sa akon. Ang family ko, coaches, relatives, kag tanan gid, especially kay God. Samantala, maaga namang sinimula ng DepEd ang palaro kahapon upang maiwasang maibilad ang mga atleta sa matinding sikat ng araw. Tiniyak ng kagawaran na prioridad ang mga kalusugan ng mga manlalaro, kaya naman ipinagbabawal ang paglalaro sa mga open field simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mainit nga, kung talagang kailangan ng ventilation, ilagyan natin ng mga fans. Yun yung mga concern. Tiniyak ng DepEd na palaging nakaantabay ang medical teams. May sapat na supply ng tubig at ventilation sa mga pagdadausan ng palaro. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, San Jose, Antique. Magdaraos ng concert ng mga OPM artists sa Maynila kaugnay ng pagdiriwang ng Earth Day sa Biyernes. May report si Leslie Longbowen. Pangalagaan ang kalikasan. Ito ang mensaheng naisitawid ng Earth Day Jam Foundation Incorporated sa loob ng 17 taong pagsasagawa nito ng konsyerto kaalinsabay ng Earth Day. Sa taong ito, nakatakdang isagawa ang event sa Rizal Park sa April 28. Kabilang sa mga makikisayang OPM artists sina Abra, Kichi Nadal, Glock 9, Nina, Noel Cabangon at Lou Bonnevie. Magtatanghal rin ang ilang mga hinahangaang banda sa bansa, kabilang ang Moonstar 88, Mayonnaise, Imago, Brown Man Revival, Chico Sai, Grace Note, Rouge at marami pang iba. Ayon sa presidente ng organisasyon na si Lou Bonnevie, magandang gamitin ang ganitong oportunidad upang maipromote ang kanilang advokasya. 100% effective. Because it's a universal language. Kahit sino nakakaintindi ng musika, hindi sermon yon.
Ngayon, Earth Day Jam, magagather din tayo ng maraming tao for message. Bago ang konsyerto ay magsasagawa rin ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga exhibit, art sessions at ilang workshop na naaayon sa layunin ng programa. Ang mga ito ay sa pakikipagtulungan ng partner organizations ng Foundation sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Inaasahan rin ang pagdating ng ilang mga opisyal ng pamahalaan kasama si DENR Secretary Gina Lopez. Samantala, may paalala naman ang mga organizer ng event sa lahat ng mga interesadong dumalo. Kasi kami, we are a free concert, so wala po kami tickets for this, no? So, I mean, we also ask everyone to be responsible for themselves. From our end, we ask the city government to help us. We ask the national parks to help us, but it's a public place. So, kailangan po kayo din maging aware. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagtanim ng may 400 puno ng nara at mahogany ang UNTV at Members Church of God International Volunteers sa isang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Kabilang ang bayan ng Hagonoy sa madalas na bahaing lugar sa lalawigan ng Bulacan. Dahil dito, nagpasya ang UNTV at Members Church of God International na dito magsagawa ng tree planting activity. Malaki ang naitutulong ng pagtatanim ng puno upang maiwasan ang pagbaha. Kaya naman kahit matindi ang init ng panahon, sama-samang nagtungo sa Barangay Iba ang mga volunteer upang magtanim ng daang-daang puno ng mahogany at nara. Isa ang 60 anyos na si Mang Mario Briones na voluntaryong nagbungkal ng lupa, makapagtanim lamang ng puno sa gilid ng kalsada. Sinikap ko po makaisa sa advokasya ng ating Kuya Daniel Rason upang makagawa ng mabuti sa lahat. At kahit po napakainit ang panahon, sinisikap po kaya't kumatagdak ang pawis, awa tulong ng Diyos po nakakaisa kami sa gawain. Masaya ring nakilahok sa aktibidad si former Paumbong Councilor Louie Arellano. Nakikiisa po kami sa advokasya ng ating Kuya Daniel na gumawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Kaya nakikiisa po kami sa pagtatanim ng mga puno upang makatulong sa susunod na henerasyon maging panlaban sa palala na global warming. Umabot sa 400 puno ng mahogany at nara ang naitanim ng grupo sa Barangay Iba. Papanahon po talaga yung pagkakaroon ng tree planting natin ngayon ayon sa napakagandang programa na inyong pinatupad sa aming barangay. Kasi po yung sa tag-init ay malaking bagay ang maidudulot ng ating mga puno para maibsan natin ang init na dinaranas ng ating mga kababayan. Well, nagpapasalamat kami sa grupo sa dating daan, especially Brad Eli Soriano. Nestor Torres para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.